Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today ay pag-uusapan natin ang isa sa mga powerful tool sa loob ng Microsoft Excel upang maglinis at pagandahin ang ating dataset. Ito ay ang Power Query. Now, ano nga ba ang Power Query? Ito ay isang tool sa Excel na ginagamit upang mag-import, maglinis at mag-transform ng data mula sa iba't ibang sources gaya ng Excel files, CSV, web pages. Sa madaling salita, kapag may mga magulong data na kailangan mong ayusin, halimbawa, tanggalin ang mga blank rows, baguhin ang format ng pecha, o pagsamahin ang mga data mula sa iba't ibang files, si Power Query ang bahala dyan. Ang maganda dito, hindi mo na kailangang ulitin ang process kada update ng data. Kapag na-set up mo na ang steps ng Power Query, isang click lang ng refresh at automatic na ulit ang paglilinis ng data. Isa pa, hindi na aapektuhan ng original data. Gumagawa ito ng kanyang version ng data na pwede mong i-transform ayon sa gusto mo. Kaya kung gusto mong maging mas efficient sa Excel, lalo na kung madalas kang gumawa ng mga reports, surveys, or sales data, Power Query is your best friend. Kaya ito, papakita ko sa inyo kung paano ito gamitin ng step by step. So sa example natin ngayon, may sales data tayo dito and lalaman nito ng mga 100 data. Nandito ay may customer name tayo, products, yung quantity na naibili nila, unit price, order date kung kailan nila ito binili, and sales agent, tsaka yung branch, tsaka kung wireless pa or wired. Now, kung mapapansin natin, maganda na yung ating dataset. However, may mga bagay na dapat nating linisin pa. Una, yung sales agent tsaka branch ay nandito sa isang column. Gusto natin na ihiwalay yung sales agent doon sa branch. Next, kung mapapansin natin dito sa connection, may mga blank tayo dito na data. For example, yung dataset natin ay hindi nalalagyan ng data madalas kapag wireless yung binili. So for example, ito, blanco, ibig sabihin mga wireless to. However, since hindi masyadong magandang pagkakagawa ng dataset natin, naiiwang blanks yung iba. Now dito naman, may quantity tayo tsaka unit price. However, kailangan natin ng bagong column kung saan ipapakita natin yung total price na nabili nila. Now, upang magawa to, gagamitin natin ang Power Query. Now to do this, kailangan mong puntahan ang Power Query. Una, dito sa Data tab, makikita mo yung mga queries and connection tsaka yung get and transform data. Now here, madami kang pwedeng pagpilian kung saan galing yung data and pag-usapan natin yung mga iba dito in the future. Sa ngayon, since yung data natin ay nasa table na sa loob ng ating Microsoft Excel, so ang gagawin natin is piliin natin yung from table or range. After mong pindutin yon, ay papasok ka dito sa Power Query Editor. Now, this editor, kung mapapansin mo, iba ang interface niya kaysa sa dun sa Microsoft Excel. Ito ay panibagong interface kung saan ay pwedeng i-record lahat ng steps na gagawin natin. Sa ngayon, ang nakikita nating data dito ay galing dito sa table natin. So, ito, customer name, products, quantity, so on and so forth. Now, here, sa loob ng ating Power Query Editor, dito natin ilalagay yung mga pagbabago na gusto natin gawin. For example, una, ito, yung sales agent tsaka branch, gusto nating ipaghiwalay. So, piliin mo lang yung column. Tapos sa home, punta ka dito at hanapin mo yung split column. Yan. Ibig sabihin, gusto nating ihiwalay yung nasa loob ng column na to. Now, madami ka pagpipilian. Sa ngayon, ang gusto natin is by delimiter. Kasi pansinin nyo na yung sales agent and yung branch ay magkahiwalay gamit yung dash. So, yun yung gagamitin natin. Split column by delimiter. And pili tayo dito ng delimiter niya. Space, colon, comma, equal sign, semicolon, so on and so forth. Now, since wala dito yung delimiter na gamit natin, punta tayo sa custom and ilagay natin dito kung ano yung delimiter na ginamit ng column natin. Ilagay natin yung dash. Once i-okay natin to, ayan,
nahiwalay na ngayon yung sales agent at saka yung ating branch. Now, papansin natin na nahiwalay na nga yung sales agent saka yung branch, hindi naman nabago yung ating column name. So, ang gagawin natin is baguhin natin yung column name. Sa ganon ay mas maintindihan kung ano yung nilalaman ng column na yan. So here, ang column name natin, i-double click mo lang, tapos baguhin mo na yung column name. Ito ay sales agent. Again, ito isa, baguhin natin yung column name, gawin nating branch. So, to do that, i-double click mo lang, and ilagay mo na yung column name mo. So ngayon, meron na tayong branch tsaka sales agent. Now, ang next na gagawin natin, yung branch name natin, gusto natin na naka-capitalize yung mga words. So to do that, piliin mo yung column, punta ka ng transform, tapos punta ka dito sa format. Gusto natin na lahat is uppercase. So ayan. Capitalize na lahat ng ating mga branches. So next, yung order date. Gusto ko na ang makikita lamang ay yung date and wala yung time. So again, piliin mo yung column, tapos punta ka dito sa transform, and hanapin mo yung data type. Sa ngayon, yung data type natin is date or time. Piliin natin yung date lang. Ayan. So lumabas is date na lamang. Next na aayusin natin ay yung connection type. Mapapansin natin na may mga blanco tayong data dito, and alam natin na yung mga blankong data na yon ay wireless. So, ang gawin natin, punta tayo, piliin natin yung ating column, tapos punta tayo dito sa transform and replace the value. Now, dalawa yung pagpipilian natin, replace errors or replace the value. Since hindi naman error yung null, ibig sabihin lamang nun ay walang laman, so piliin natin is replace the values. So, ano yung hahanapin niya? Ang hanapin niya is null. Now, make sure na yung word na null ay naka-small letters lahat kasi case sensitive yung ating Power Query. And ano yung i-replace niya? Alam natin na kapag null or walang laman yung ating connection type, ibig sabihin nun wireless siya. Kaya ilalagay natin dito wireless. Once i-okay natin yan, lahat ng blanco dito mawawala and mapapalitan na ng wireless. Now, take note na sa gilid, lahat ng steps na ginawa natin ay na-record niya. So, pinaka-last natin ginawa ay nag-replace tayo ng value. No? Kapag may ayaw ka or may tingin mo na mali na step na ginawa mo, pwede mong i-delete gamit ito. So, pindutin mo lang yung X sa gilid and mawawala na yung step na ginawa mo. So, ayan, bumalik sa null yung ating connection type. So again, gawin natin to. Replace value. Find null. Ngayon gawin natin wireless. Okay na. Now dito sa applied steps, mapapansin mo na may mga steps ka na may icon dito sa gilid. Pwede mong pindutin yan and lalabas kung ano yung ginawa mo dun sa step na yon. So dito, ang ginawa natin is hahanapin niya yung null and papalitan niya ng wireless. Now here, pwede mong baguhin yung mga criteria na ginawa mo. So for example, instead na wireless, gagawin natin is ilagay natin sample. So once okay natin yan, yung mga blank kanina, hindi na wireless yung nakalagay, sample na. But then, papalitan natin ulit to and ibabalik natin siya sa wireless. Ngayon ay maganda na yung table natin. However, gusto ko na yung order date yung nauuna. So, i-click ko to and i-drag ko papunta dito. So, ayan. Nauna na ngayon yung order date natin instead na yung customer name. Isa pa, I think mas maganda na makikita natin kung ano yung total price ng binili natin. So, here, pindutin natin yung quantity, press control, and pindutin natin yung unit price. So, pinili natin yung column ng quantity and pinili natin yung column ng unit price. Punta ka ngayon dito sa add column na tab kasi magdadagdag tayo ng isang column
kung saan ay ipapakita natin yung total price ng binili nila. Now, pansinin na yung na-highlight natin ng mga columns ay number, ayan, number, and decimal. So, iisipin ngayon ni Excel na gusto mong i-compute yung dalawa. So, ma-highlight ngayon yung standard formula natin. Itong may parang calculator na icon. Once i-drop down mo yan, lalabas yung mga pwede mong gawin. Pwede mong i-add yung dalawang column, multiply yung dalawang column, subtract, so on and so forth. Now, sa example natin, kailangan natin i-multiply yung unit price sa quantity. Kaya ang gagawin natin is press natin yung multiply. Ayan, at may bago na tayong column. Ito yung ating total price na nabili nila. So, baguhin natin to. Gawin nating total cost. And gusto natin na magkatabi yung quantity, unit price, tsaka yung total cost. So, again, i-drag mo lang papunta dito and lalabas na siya. So, yan, maganda na yung ating table. I think, ngayon ay pwede na natin siyang i-load pabalik dun sa ating Microsoft Excel. So, to do that, punta ka dito sa Home. And dito sa pinakagilid, may nakalagay na Close and Load. Click mo lang yan. And mamimili ka ngayon kung saan mo gustong ilagay. Pindutin natin yung Close and Load. Gagawa na ngayon si Excel ng panibagong sheet kung saan ay papakita niya yung bago mong table. Ang kagandahan nito, yung original table mo, ayan, ay hindi nagbago and hindi ginalaw ni Microsoft Excel. Pansinin na may mga blanco pa din and hindi magkahiwalay yung agent tsaka yung branch. Baguhin natin yung ating name. Nang sa ganun ay hindi tayo mawala. Lagyan natin ng original. So here, ito na yung query natin. Ito na yung bago nating table. Baguhin lang natin yung hindi masyadong masakit sa mata. Yan. So kung titingnan natin to, ay nauna na yung order date. And then, yung sales agent natin ay nahiwalay na sa branch. No, papansin din natin na yung connection type natin ay wala ng blanco. And may total cost na tayo dito. So, pagandahin na lang natin. Yung total cost tsaka yung unit price, gawin nating accounting. So, ito na yung mas maganda and malinis na dataset natin na pwede na natin gamitin kapag gagawa tayo ng mga graph o gagawa tayo ng pivot table. So, pansinin na kapag maglalagay tayo dito ng panibagong data, magdadagdag tayo, like for example, lagay natin dito, Professor Excel, bumili ng mouse, 5. Lagyan na natin yung price. Ayan. Unit price. Kailan siya bumili, lagay natin. And sino yung then wired. So, ayan, may bago tayong data na nilagay dito. Ang kagandahan ng Power Query ay hindi mo na kailangang ulit-ulitin yung mga steps na ginawa mo kanina. Ang gagawin mo na lang upang maidagdag yung bagong data mo dito. So, ito, Professor Excel, dapat madadagdag dito. Ang gagawin mo na lang is pindutin mo yung Power Query natin. Punta ka dito sa Table Design and piliin mo yung Refresh All. So, ayan, makikita natin na nadagdag na yung pinaka-last na entry na ginawa natin. Ang kagandahan nito, pati yung mga columns ng total cost, ang paghihiwalay ng agent tsaka yung branch, ay nagawa na natin ng walang additional step. So, yan yung isa sa mga benefit ng paggamit ng Power Query. Papakita natin sa inyo next time kung ano pa yung pwede natin gawin ngayon na maganda na at malinis yung ating table. So, again, my name is Professor Excel. I-explore nyo yung Power Query and mag-subscribe na din kayo dito sa akin. Nang sa ganun ay masundan nyo yung mga susunod pa natin na topic about dito.
My name is Professor Excel. I hope may naitulong ako. Good morning.